ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado na sangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin
at paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan at pakipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Palatuntunang walang kwenta mga kabayan, hindi ho natitinag sa anuman hong panggigipit, sa anuman hong pananakot. Patuloy hong mamamayagpag sa himpapawid mga kabayan ko itong programa ho. Unos ho na napakarami hong pinagdaanan ngayong kapasusuko rapidowalan. No way. Sige lang, mga kabayan ko. Ano isyo? Una, hindi ho ako ang kalaban sa mga nararapido ko ho na mga politiko na ungas, mga politiko na magnanakaw. Hindi ako kalaban ninyo. Ang kalaban ninyo ay ang taong bayan. Pagdating sa politika, ang kalaban ninyo ay ang katunggali ho ninyo. Kung sino man ho yung katunggali ninyo. Not me. Now, why are you trying your best to destroy me? Ako ho ba ay candidate? I am not. Hindi ho kandidato. Yung paninira ho ninyo sa akin, that will not affect the candidacy of your opponent. Lalo na ho dyan sa bani. Hindi ho magagalaw, hindi ho maapektuhan ang inyong opponent. Because ako ho ang tinatarget ninyo. Why? Gusto ho ninyo na ko ay lumpuin para hindi na ho makapagsalita at huwag paniwalaan ng taong bayan? Ano kayo? Ako kapag nagsasalita ako with evidences, with videos, with photos, with papers, ganun ako magsalita mga kabayan. I've been through with a lot of controversies. Pero ako ho ay lagi hong vindicated. Absuelto sa mga kaso kung ano man yung mga kasong ibinabalandra sa akin. Alright. Speaking of that Ben Tulfo's program, way back 2012, yes, ako ho, yun hong ipinalabas sa TV. Sikat na sikat, ano? At sinabi ho ni Mr. Tulfo na isang sikat na DJ, I am not a disc jockey, Mr. Ben Tulfo. Yun ho, sinabi niya. Entrapment ang ginawa ho sa amin. Yes, entrapment. Pero, makinig ho kayo. Makinig ho kayo. Kung ano ho ang nangyari sa entrapment na yan. Ito ho yung aking salaysay. In fact, yung nasa YouTube, we already requested the YouTube to delete that video. Kasi, hindi ho napatunayan na ako ho ay nagkasala. Maliwanag? Where in fact, on that year, after that incident, nagtiwala nga sa akin ng DWIZ Manila para hawakan ko, i-manage ko ang kanilang istasyon dito sa Dagupan. May mga radio announcers dito na naghahangad na maging manager ng istasyon na yan. Upon hearing that I will be installed as station manager of DWIZ Dagupan, meron hong demonyo. Siniraan ho ako ron sa DWIZ. Nakesyo na TV ho ako. Nakesyo ako ho ay nasasangkot sa kaso. Ipinakita ho ang laptop. Pinagmitingan ho ng board, isang malaking kumpanya owned by the Cabangons. The late Ambassador Antonio Cabangon Chua insisted that I should be hired as a station manager
Kasi hindi ho siya naniniwala dun sa paratang based on the video uploaded by Ben Tulfo. So vindicated ho ako. I was hired as a station manager, a radio commentator, dyan sa DWIC Dagupan for several years. Nandyan po ako. See? Pinagmitingan ho ng mga board of directors ng isang malaking istasyon, isang malaking kumpanya. Pero, still, ang sabi nila, I like Alan Season to manage that station. Kahit anong dilubyo pinagdaanan ko, ibinigay sa akin. Kita ninyo? I was even voted as the president of Pangasinan Press Club. Pangasinan Press Club. Eventually, I was voted as the national president of the Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines. Up to now, on my 7th year as national president of the Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines Incorporated. And that biggest media organization in the Philippines is started or founded in 1963. And the very first president of that organization was the late Ermin Garcia Sr., owner of Sunday Punch. Ako naman ho, ang sumalo. Bakit hindi ako naalis, hindi ako napapalitan? Lagi ho mga kabayan na may nagsasabing, hold over capacity. We don't want election. We want to retain Rapido Alan Season as the national president of the federation. See? Bakit ganun? More than 80 press clubs all over the country after that controversy is still naniniwala ho sa kakayahan at pagkatao ng inyong rapidista Rapido Alan Season. Okay? So anong sinasabi ho ninyo? I could even file a case against you na nagre-re-upload ng video na yan. Oh, here we go. Ito ho mga kabayan ay isang testimony. Ito yung aking judicial affidavit tungkol ho dun ho sa nai-upload ni Mr. Ben Tulfo involving 100,000 pesos. See? Involving 100,000 pesos. Yun ang aking kinasasangkutan. Bakit? Ilang bang milyon ang kinasasangkutan ni Mr. Ben Tulfo? Hindi ba 60 million? Yung tungkol dun sa allegedly illegal na pakikipagsabuatan ng dati niyang sister na nasa Department of Tourism. This is all about advertisement. Oh, ako 100,000, naniningil lamang ako. Turn suspect si Rapido Alan Season. Mabuti naman at binuksan ho ninyo so that I could upload this in YouTube bilang katugunan dun sa naka-upload na video na yan. Noong 2012 mga kabayan, ano ho ito? Recorded ho ito sa korte, mga kabayan to. Would you mind to put closer yung camera ko? Ito ho mga kabayan. This is my judicial affidavit submitted sa prosecutor's office, mga kabayan. Alam ho ninyo, ito ho
Sinabi ko ang aking pangalan, kung sino ako, sa MTC Court Branch 33 po ito. Ang kaso ho rito ay estafa. Estafa. Bakit ho may kasong estafa against me? Kasi ho, pumasok po ako sa isang verbal contract. Alright? Tungkol ho sa pag-iimbestiga. I've been in this profession for more than 38 years. Sapat-sapat na kaalaman, nakapag-aral ho ng husto, local broadcaster, naging national broadcaster. Uma-attend ho sa mga international conferences abroad. Okay? Marami na akong bansang napuntahan just to attend conventions, media conventions. With regards to investigative journalism. So, dito ho mga kabayan, maaari mo bang ilahad kung ano ang totoong nangyari? Yan ang tanong sa akin. Sa huling linggo noong buwan ng Enero 2020, mind you, 2012. That was 10 years ago. Tagal na rin, ano? 10 years ago, pero I fought for more than 7 years in court na matagal na ho na may nagme-medal sa amin to cease fire. Mag-ayos ho kami, tama na. Sabi ko, no. I was already destroyed. Naging, kwan po ito, malaking balita 10 years ago ng isang Alad Season rapidista, isang Dr. Hart, isang manager ng istasyon, ng ibang istasyon noon, yung Diesel Rates Dagupan, masasangkot ho sa ganyan. So ito nga ho yung istorya. Sinasabi ko na noong huling linggo ng Enero 2012. Okay, hindi ba ako makakat dito? Engineer, para ma-monitor ko pag nakatako, lagyan natin dito. So 2012, kinausap po ako ni Arturo Cantoria. Who is Arturo Cantoria? Arturo Cantoria, kulig ko ho yan sa Maynila. Kasama ko ho yan sa isang radio station sa Metro Manila nung mga panahong yon. At ang sabi ho niya, tutulungan ko daw ang kanyang landlady sa investigasyon sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. So yan ang sabi sa akin ni Arturo Cantoria via phone. Tinawagan ho niya ako. Ang sabi niya, pinatay daw ang anak ni Evelyn at kailangan umano nila ang tulong ko sa pagtukoy kung sino ang gumawa ng pagpaslang. Nandito na ho ako sa Dagupan since 2003. I left Metro-wide as national broadcaster. My last stint in the radio as a national broadcaster was with GMA DZBB. Kasama ko sila, Arnold Clavio. Si Mike Enriquez, siyang station manager ko that time. When I decided to quit as national broadcaster dahil ho sa ibang kontrobersya, mas minabuti ko na bumalik na lamang ho sa probinsya ng Pangasinan. Ano bang kontrobersya yun? Sumikat po ako, makabayan, nung matino-tino pa si Mystica. Naging live-in partner ko, girlfriend ko, si Mystica the Split Singer for a year. Yun ho yung panahong ako rin ho ay nag-aartista. See?
Yun ho yung panahon na ako ho ay nag-aartista. So, ang nangyari ho, mga kabayan, doon ho sa sitwasyon na yun, nagkaroon ho kami ng controversy ni Mystica. Sapagkat maligalig ho ang aking buhay eh. Ha? Maligalig ho eh. Lapitin ho ako ng mga babae eh. In fact, 5 artista ang aking naging ex. Konting yabang. Okay? Not to mention their names anymore. Pero di kalidad naman ho sila na naging girlfriend ko na mga artista. Wala pa kami ng aking wife na si Tricia. Sapagkat Manila days ko yan. Manila days. And those were the days. So meaning, nung naging controversial ho ako at nalantad, doon sa controversya na yon, mga kabayan, na ako yung lover bodyguard ni Mystica. Na sinasabi ho ni Mystica na sinaktan ko siya sapagkat nagseselos siya dahil dumating yung aking fiancé mula sa the Netherlands. May anak ko kasi akong isa na nasa Europa ho, mga kabayan. Nung dumating, I have to entertain my fiancé. So, sa pag-i-entertain ko, mga kabayan, sa pag-i-entertain ko dun sa aking fiancé, nagselos ho siya, gumawa ho siya ng senaryo. Itong si Mystica. Yung pagsasayaw ho niya na meron ho siya mga pasapasa, yun ang ginamit ho niya na ebidensya na sinaktan ko daw ho siya. O, see? Just to cut the long story short about Mystica, nag-file din ho siya ng affidavit of desistance. Umatras din siya. Oh, so, meaning, sabi ko, I have to go back to my hometown. Pangasinan, bumalik ako rito 2003 sapagkat ayaw ko ng masyadong guwapo sa paningin ho ng mga detractors ko. Ano ko? Personada ako lagi, ano? So, yun. So, 2003, nandito na ho ako sa probinsya ho ng Pangasinan, year 2003. Yun ho yung panahon na namayagpag na naman ho si Rapido Alan Season sa Pangasinan at maging ang aking pagiging Dr. Heart. Ako ho yun. Sa araw, matapang ho ako. Pagdating ho ng gabi, ako ho yung napapakinggan ho ninyo. Sana'y natulungan ka ni Dr. Heart. Mga kaibigan, marami ho kong natutulungan sa programa hong yan. In fact, I intend to air that program again in this station very soon, very soon. Huwag mo tanggalin dito sa kwan kasi para makapagpreno ako pag nag-cut. So, yun mga kabayan ko. Sorry, I was interrupted. Kausap ko yung aking technician. So, dito ho mga kabayan ko. Ang sabi ho kasi nitong si Art, yung aking kulig sa Manila, si Alan Season, magaling na investigative journalist. Why? May grupo kasi kami sa Metro Manila investigating sensational cases. Ang ginagawa ho namin na grupo, pinagtatagintag namin yung aming investigasyon hanggang sa makita namin kung sino yung mga culprits, sino ho yung mga suspect sa isang mga malalagim na krimen. Ipino-forward ho namin sa kinaukulan yung outcome ng investigasyon namin. Anonymous
anonymous, hindi kami nagpapakilala. Binibigay namin sa investigating body like NBI, Intel, CIDG. Nobody knows na nanggaling ho sa amin yon. Makikita na lang ho namin, sinusundan na ho, na-judger yun na ho. Hanggang sa malaman ng katotohanan. Kami, tuwang-tuwa na ho kami na yung aming investigasyon ay lumabas at kami ang tama. Nagagamit ho ng mga otoridad ho yan. Yung grupo ko, mga kabayan, na hindi ho nila alam. Alright. So yun ho yung pinang-convince nung aking kulig na si Arturo sa kanyang landlady. So, pinaluwas po ako. Nung lumawas po kami, kasama ko yung aking wife. Pagluwas po namin, ipinakilala sa akin yun hong ina ng pinaslang na babae. Yung pinaslang na babae na anak nung Miss Evelyn ay meron hong asawa at anak. Nakatira ho sa Bulacan. So, ganap ho na alas 7 ho ng gabi nung pinuntan namin nina Arturo sa bahay yung nagreklamo sa akin na Evelyn para sabing dumating na ako. Bandang alas 8 ng gabi, nagkaharap po kami ni Evelyn. Ikwinento niya ang tungkol sa pagkamatay ng anak niya noong 17th of January 2012. Pinatay ho January 17, 2012 sa Bulacan. Sinabi ng kausap ko na nag-hire sa akin na may kakayahan ka daw na mag-imbestiga. Kaya ikaw ang pinatawag ko. So, tinanong ko yung babae kung bakit hindi siya magsampa ng kaso at paimbestigahan sa Philippine National Police and PNP. Pero alam ko naman you don't have to tell the PNP or NBI to investigate because they're already doing that. That's their job Di ba? Pero ang sabi ho niya sa akin, hindi siya interesado at ang nais lamang niya ay malaman kung sino ang pumatay sa anak niya. So yun lang. O dahil sa sinabi ho ni Arturo na investigative journalist ho ako, ipinaliwanag ng inyong lingkod kay Evelyn na investigative journalist ako at hindi ako police or NBI. Para alam na niya kaagad na wala akong karapatan na magsampa ng kaso. It should be the authorities. So, sinabi ko na ang trabaho ko'y maghalungkat, maghalukay ng impormasyon sa pamamagitan ng aking profession as broadcast journalist. Tinanong ako ni Evelyn kung magkano magagastos niya kung sakali na magpaimbestiga. Sinabi ko na more than 1 million, pero hatiin na lang natin sapagkat kaibigan ka ng aking kaibigan. 750,000 pesos ang napagkasunduan. At sinabi ko na ito po ay aabutin ng 6 na buwan ang investigasyon. 6 na buwan na investigasyon. Tinanong din niya ako kung magkano ang paunang bigay. Sinagot ko naman nakalahati muna. I think you have to give me 400,000 pesos, sabi ko, sa unang pauna. Tinanong din niya kung saan mapupunta yung pera at paano ko gagamitin. Nasa akin na ho yun kung paano ko gamitin, hindi ho ba? Ganun pa man, sinabi ko na aarkila kami ng safe house. Aarkila kami ng 3 sasakyan. Panggasolina namin, pagkain ng grupo ko. So, doon mapupunta yung pera. Sa makatuwid, mga kaibigan, sinabi niya na ako na lang ang mag-aarkila ng sasakyan. Kasi sabi niya nung una, siya na lang daw mag-aarkila ng sasakyan. Pero nung nagtanong siya kung magkano ang isang buwan ng isang sasakyan renta, ay 30,000 pesos ang bawat isa, isang buwan. Baka may alam kang mas mura, sabi. Meron, 20,000 naman, sabi ko.
So, sige, ikaw na lang, sabi niya. Doon pa rin sa nasabing pagkikita namin, mga kabayan, ay klaro ko po na ipinaliwanag sa kanya na the contract is open-ended contract. Ito ay kapag sinabing open-ended contract, kung sakali na gusto niyang ihinto ang investigasyon, ay siya ang masusunod. Okay? Pero, wala akong dapat na ibalik na mga perang magagastos. Wala akong dapat ibalik. Kung nanaisin niyang ipagpatuloy at tapusin ko ang investigasyon, ay pwedeng buksan ulit na ayon pa rin sa parehong halaga. At ipinaliwanag ko rin po doon sa complainant na walang resibo sa mga gastusin ang kanilang o kailangan isumiti ko sa kanya. Hindi po pwede. Walang resibo. Hindi ako magsasubmit ng resibo. Hindi ako pumasok sa written contract eh. Kasi may mga rason ho ako bakit ayaw ko na pumasok sa written contract. Kasi ito ho ay isang obligasyon na hindi basta-basta, no? At sinabi ko rin sa kanya, once you ask me to stop the investigation, I will stop. But I will not submit even partial result. Kahit na magkano ng ginastos mo, I will not submit a partial result. Kasi hindi ho tama. You cannot use my partial investigation. Kung sakali natigil ako sa investigasyon, at meron hong tao na kilala ho niya na nai-involve sa investigasyon namin, anong gagawin niya? She will stop me. So why should I give her the incomplete result? Nakukuha ho ninyo. Hindi ko ho gagawin yan, mga kabayan. So, nandun ho, nakapaloob sa aming verbal contract ang pag-uusap na ganun, mga kaibigan. Wala hong partial result. So, nagkasundo kami. Hindi kasi ako pwedeng magbigay ng premature talaga na result. Pag ako ho ay nag-imbestiga. It should be complete. Dapat tapos ho. Dapat sigurado ako na natapos ho yung investigasyon. Ipinaliwanag ko rin na verbal contract ang mangyayari upang hindi malagay sa alanganin ang seguridad ng aking pamilya. Sapagkat kung nagturo ako ng taong involved sa pag-murder, pagpatay dun sa kanyang anak, at nalaman na ako ang nag-imbestiga, malalagay sa alanganin ang aking pamilya. Nakukuha ho ninyo. Kung bakit ayaw kong pumasok sa written contract, take it or leave it. I will not enter to any written contract. Sinabi ko sa kanya yan eh. So, nung sinabi niyang pag-aaralan muna niya, mga kaibigan, yung aming pag-uusap, kaya umuwi ho akong walang napagkasundan. Bumalik ho ako ng Pangasinan na wala akong nangyari sa pag-uusap. Makalipas po, mga kaibigan, ng ilang araw ay tinawagan ako ni Evelyn. Yun ho, nagreklamo against me. Na nagpapaimbestiga ho sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang sabi niya, pumapayag na siya sa pinag-usapan namin tungkol ho sa gagawing investigasyon. See? So I have to go back to Metro Manila and face her. So sa pagkikita namin noong January 29, 2012, sa isang restaurant sa Tomas Morato, binigyan po niya ako ng paunang bayad na 100,000 pesos. Nakacheque po yon na binigay ho sa akin. At habang kami po ay nag-uusap, ay tinanong din niya ako kung meron akong i-recommend ng bodyguard. At tinugon kong meron. Sabi ko meron. Sinabi ko rin na ang sahod ng isa ay 30,000 pesos. Pumapat ako sa 1,000 pesos ang bawat araw ho ng bodyguard na ibibigay ko sa kanya. Sa isang buwan na agad, sinang-ayunan ho niya. Agad niyan sinang-ayunan, mga kabayan. At nag-request siya ng 2 bodyguards. At dahil dito ay gumawa siya ng isa pang cheque
na nagkakahalaga ho ng 60,000 pesos. All in all, meron po akong 160,000 pesos na hawak. 2 cheque. Nagkasundo kami na siya ang magpapasahod sa 2 bodyguard niya kapag nasa poder na niya yung mga ito. Pagkatapos nun, ay naghiwalay na ho kami. Meaning, nung naghiwalay ho kami, binigay ko na ho yung para sa bodyguard niya. So, meaning, ang sa akin lang ho, doon sa investigation, I got only 100,000 pesos. Nung nagkita ulit kami noong February 3, 2012 sa Trinoma, sa Quezon City, kasama ko yung 2 request ng bodyguard na sina Marlon Timbole at Domingo Buen. At simula noon ay nagsimula na sila sa kanilang trabaho. Naiwan na ho sila. Doon ho sa lumapit sa akin na nagpapatulong. Nakalaunan siyang nagdidemanda sa akin. Nagtagal sa kanya ang 2 bodyguard niya ng 2.5 buwan. 2.5 buwan lang ha. Makalipas ang ilang araw, habang umuusad na ang investigasyon, ay sinabi ko sa kanyang wala na kaming budget para sa investigasyon at tugon po niya ay aabunuhan ko na lang muna. Mag-aabuno na lang daw muna ako. So, I did. Inabunuhan ko naman ang aming investigasyon. At kalaunan ay nagbigay ulit ng cheque na naglalaman ho na 100,000 pesos. So, 200,000 pesos na ang naibibigay niya na cheque with regards to the investigation. I-separate natin yung 60,000 because that is not mine. Para dun sa mga kwan ho yun, mga bodyguards ho niya. Now, patuloy po niya akong pinag-abono para sa investigasyon hanggang sa umabot ho na 150,000 pesos ang aking abono. So meaning, tumatakbo na ho ng 250,000 ang investigasyon ho namin. Ang ginagawa namin trabaho. Ang niabono ko ho 150. Nung una ho, actually, nung nagbigay ho siya ng 100,000 for the second time, ang sabi ko, what will happen to this 100,000 pesos if I'm going to get yung 75,000 ko na una kong naiabuno? Sabi niya, sige, abunuhan mo muna. So, hindi ko ho kinuha. Kaya nga umabot ho ng 150,000 pesos ang akin abuno. Ikalawang buwang bayad ho ng 2 bodyguard ho niya na nagkakalaga ng 60,000, hindi ho niya binayaran. Ako pa rin ho ang nagbayad. Yun ho ang totoo. Bodyguard niya nasa kanya, hindi ho niya binayaran. So lumayas ho, nagpaalam yung 2 bodyguard niya. Hindi kami pinapasahod, boss. So ako nagbayad, sige, dito na lang kayo. So naging bodyguard ko tuloy. Dumagdag sa mga bodyguards ko yung 2 bodyguard niya. So, nasa akin ho yun. Ako na tuloy nagbayad ng kanilang sahod. Na siya naman ang pinaglingkuran. Maayos naman makaibigan ang relasyon namin bilang bagong magkaibigan. Tinuring kong kaibigan yon. Tinanggap ko sila sa bahay ko sa Dagupan City at pinakilala ko sa aking pamilya. Ako pa ngayon naging tour guide ho nila nung pumunta ng Baguio. Sinamahan ko nga sila, pinasyal ko sila sa Baguio. Una hong linggo noong Marso 2012, same year. Wala pa hong 2 buwan na investigasyon nang sinabi niyang ihinto ko na daw ang investigasyon dahil gusto umanong pumasok ang National Bureau of Investigation. At inulit ko sa kanya, ang sabi mo, hindi siya, sabi mo hindi ka interesado na magsampa ng kaso sa NBI. At ang sabi niya, kailangan daw na gawin ng NBI investigation. I know. Kailangan talaga, kahit hindi mo utusan yan. Kaya lang, binabalik ko na lamang yung mga sinasabi ho niya sa akin na she was not eager to file a case against dun sa assailant, mga kaibigan. So, ang nangyari, bumitaw nga naman ho ako. Ang sabi ko, masusunod ang sinasabi mo. But you have to pay me back. Ibalik mo sa akin na buno ko na 150,000 pesos.
Nagbalik naman po siya, 50,000 lang. Nangako ho siya na yung remaining 100,000 na dapat ho niya ibalik sa akin ay sa isang binanggit na petsa. Hindi naman ho niya ibalik. Alam ho ninyo kung anong ginawa ko. Pinuntahan ko po siya doon sa opisina niya sa BIR, Bureau of Internal Revenue, doon sa Quezon City. Napakayaman po niya, mga kaibigan, isang ordinaryong empleyado ng BIR. Dinala po niya ako doon sa mga lugar ho niya, sa Pulilan at iba pang lugar, maging sa Quezon City, na alam kong yung mga properties na yun ay hindi ho tatapat doon sa income bilang empleyado ho ng BIR. Hindi ho. Now, doon ho mga kabayan ko, sa pagpunta ko ho sa kanilang tanggapan, akalain ho ninyo, may nakaharap ho ako, boss ho niya. Ang Revenue District Officer ho niya, nagngangalan ng Benaventura Lumibaw. Ang sabi ko, taga-saan po kayo, sir? Sa Pangasinan, sabi ko. Saan po kayo sa Pangasinan? Sa Mangaldan. Ha? Hindi ho ba si General Lumibaw taga Mangaldan? Yung Chief PNP noon. Ano ho ninyo siya? Kapatid ko. So, natuwa naman ako. Nagkaroon ho ako ng kakampi. Siya ho, buhay na saksi. Si Benaventura Lumibaw, kapatid ng dating Chief PNP, Arturo Lumibaw, now running for mayor dito ho sa Mangaldan. Si General. Pinatawag niya kaagad. Yun hong hinahabol ko na singilin na 100,000 pesos. Dumating. Ang sabi ho niya, Evelyn, kilala mo siya? Oo, sir. May kontrata daw kayo. Hindi ka daw, pinahinto mo daw, hindi ka daw nagbalik ng pera. Balik mo. Kasi sir, tinakot po niya ako. Ang sabi niya, yung ombudsman daw po niya ako. At ang sabi niya, sir, mauubos daw yung naipon ko mula sa BIR. Sabi niya, kung hindi ko daw ho babayaran. O kaya nga, bayaran mo. Sabi nung boss niya, i-check mo na lang. Wala akong dalang cheque, sir. At saka, sir, kahit daw ho mabayaran ko, yung ombudsman pa rin daw po niya ako. May nagsabi sa akin, sabi, hindi ko gagawin yan. Bayaran mo lang ako, tapos na tayo. Wala na tayong relasyon. Hindi na kita kilala, hindi mo ako kilala. Basta bayaran mo ako. O sige, sa ganitong petsa na lang. Di pumayag na ako. Sige sir, okay na yan. Buwan ng Abril yung sinabi ho niya noon na babayaran ho niya ako. 2012. Okay? 2 buwan pa lamang ho kami sa investigasyon 6 months ang usapan ho namin Pinatigil ho niya ako. So anong istapa ho ron? Anong extortion ho ron? Inamin ho niya sa korte, mga kabayan, na meron ho kaming contract. Verbal contract, mga kabayan ko. Sinadya kong, pakisabi mo ngayon, tumutok-tok muna. Pumapasok din Sinadya ko hong puntahan itong kasama ko. Kasama ko si Marlon at saka si Domingo Buen nung pumunta ho ako, mga kaibigan, dun sa BIR. So, yun na nga ho, yun nangyari. Nagkasundo ho kami, nababayaran ho niya ako. Mga kaibigan, Abril ho, 24, noong 2012. Tumawag ho siya sa akin na magbabayad na daw ho siya. Saan daw kami magkikita? Ang sabi ko, I have to see you in Camp Crame. Ako nagsuggest. Why? Kasi I have to renew the permit of our guns. Yung mga baril ko ho, baril ng aking mga securities, i-renew ko.
magre-renew po ako sa Campo Crame. Kaya ho, ang sabi ko, sa Campo Crame tayo magkikita. Sinabi ko na doon kami sa FED, Firearms and Explosive Division sa Campo Crame. Pagdating ho doon, mga kaibigan, meron ho siya pinapakilala sa akin na model pamangkin niya. Baka meron daw akong alam na modeling agency. Sabi ko, wala. Sabi ko, hindi ko makonsentrate yan. Sabi ko, pumunta ho kami sa press office. Doon kami nag-uusap. Sa PNP Press Corps, doon sa Crame. Kasi dati naman ho akong assigned doon. As beat reporter sa Campo Crame. So, sanay na ako doon. Dinala ko ron sa loob. Nag-usap kami. Wala pala siyang ibabayad. Kasama niyo yung sinasabi niya model. Naririnig ng model kung ano pinag-uusapan namin. Hindi ba talaga ako mabigyan ng result, sabi niya. Hindi. Nasa usapan natin yan eh. Walang verbal, walang partial result eh. O sige, next week mo na yan, kunin yung pera. Akala ko ngayon, sabi ko. Kaya nga ako lumuwas para doble ang aking intention eh. Ang masingil ka at mag-renew ng firearms, license, permits. So, meaning, sige, pumayag ako. Nagbigay ho siya ng panibagong petsa, mga kaibigan. After a week niya, ibibigay daw ulit. Nagkita ulit po kami, mga kaibigan, doon sa nasabing lugar, doon sa Campo Crame. At nung nasa itaas ho ako, tinawag ho ako ng bodyguard ko, boss, baka pwede na daw ho, doon na lang kayo sa baba mag-usap. Sa makatuwid ho, nag-usap po kami doon sa silong ng punong kahoy na meron hong kantin. May kainan ho doon nung araw. So sa pag-usap ho namin, nasa kabisera ho siya ng isang maliit na lamesa, tapos nasa kabisera sa kabila, yung model na sinasabi niya, maganda namang babae ho eh. Nasa kabila. Tapos meron hong chubby na nandito sa harapan ko. Nandito naman ho ako. Sabi nung chubby, tita, bigay mo na kasi may klase pa ako. Nung dinukot ho niya yung sobre, ibibigay ho sa akin. Sabi ko, ibigay mo dun sa bodyguard ko. Marlon, alikata, bilangin mo itong ibibigay niya. So I was expecting that the woman will return that amount, 100,000 pesos. Tumayo yung babaeng chubby, pinaupo yung aking bodyguard. Pag-upo ng aking bodyguard, nung ibibigay sa kanya yung pera, pag-abot yung pera, pulis pala yung babaeng chubby, si IDG. Dinakma ho siya. Tapos, kinuha yung 45 ho niya. License ho lahat yan. May permit to carry ho yan. Tapos, dinakma ako ng ibang mga sibilyan. Wala ho akong baril sa bewang ko that time. Nasa sasakyan ko. Ngayon, ang nangyari, andyan na si Ben Tulfo. Nakatutok na ho yung camera. Sabi ko, ano to, Mrs. Manalang? Tinulungan kita? Ganitong gagawin mo sa akin? Entrapment? I am just getting back my money na pinagastos mo sa akin. Biktima, si Rapido Alan Season ho. O ano nangyari? Nakulong po ako, kasama ko yung 2 bodyguard ko na nasa likuran ko for a week. Nagpiyansa ho ako. Yung isang bodyguard ko, 2 bodyguard ko na naiwan dun sa sasakyan, nung kukunin ng cellphone ko, pinalabas ko na sila. Otherwise, i-hold pa sa sasakyan ko. Lumabas na kayo. Hindi ko binigay yung cellphone ko. Do not get my cellphone. I have to call up my lawyer. So, hindi kinuha ang cellphone ko. Sila tinawagan ko, pinalabas ko sa sasakyan. Ayaw ko magkaroon pa ng maraming problema. Baka kung ano ilagay sa sasakyan ko. Hindi ho ba? So, yun.
battle, mga kabayan, umabot po ng 7 years. 2012 to 2019. Marami na hong nag-mediate. Gusto hong pag-usapin ho kami. Hindi ho ako sumuko. Laban tayo. That very moment nung ako ho ay in-inquest, agad ho na dinismiss ang kaso na estafa, mga kabayan. Dismiss ho. Ang naiwan yung extortion. Just 2019, binuhay ho yung kasong estafa, nakaresibo ako ng warrant of arrest, nagpiansa ako dyan sa Urdaneta City. Kasi I was in Urdaneta City at the time nung matanggap ko yung info na meron ho akong warrant of arrest. So, pinadala sa akin sa cellphone ko, meron nga. Binuhay ho nila after 7 years yung estafa, ni-refile, mga kabayan. So, 2 kaso ulit ang nilalabanan ko. Pagkatapos po niyan, mga kaibigan, tuloy-tuloy po, lagi hong nakikiusap sa akin, pati yung lawyer ho. Kasi ang sabi ko, I'm going to retaliate. Magka-counterfile ako after ng kasong ito pag na-dismiss. Why? Pangasinan, Manila, gumagastos po ako ng napakalaki. Separate court, yun hong kaso, extortion, and estafa. Akalain mo, hindi isang araw dun sa 2 kaso, magkahiwalay lagi ng araw, balik-balik ho ako. Gumastos din po ako ng milyon, mga kabayan. Within 7 years of battle, milyon din ho ang ginastos ko. Gasolina, pagkain, abogado, etc. Malaki. So, dun ho sa huling attempt na pag-uusap, I was advised by my sister, Kuya, nahihirapan ka na. Lamunin mo na ang prinsipyong yan. Tanggapin mo na yung pakikipagkasundo nila. Hindi ho ako ang nag-offer na makipagkasundo. Gusto ko laban hanggang sa mapatunayan ko na I am innocent. Mga kaibigan, para ho matapos ang isyong ito, mga kabayan ko, i-upload ko po ito. In fact, naka-live ho tayo. Natapos ho ang kaso noong 2019. In the affidavit of recantation, nag-recant. Binawi ho ang salaysay. Hindi ko na question kung anuman ang sasabihin ho niya. Basta't gusto ko na rin ng peace. Dapat magdedemanda ako sa kanya kaya gusto kong lumaban ng todo. Republic of the Philippines, Quezon City, Affidavit of Recantation. I, Evelyn Manalang, of legal age, married, Filipino, and with address at number, hindi ko na babanggitin, Novaliches, Quezon City. After being duly sworn, hereby depose and say, 1. That I am a private complainant in criminal cases filed before the Metropolitan Trial Court of Quezon City, Branch 33. Entitled People of the Philippines versus Ronald Alan Sison, and docketed as criminal case number for estafa, blank for estafa. Article 315 of the Revised Penal Code and Regional Trial Court of Quezon City, Branch 87. Entitled People of the Philippines versus Ronald Alan Sison, Itumbaga.
and docketed as criminal case number blank, robbery or extortion. See? Yan, hinarap ko ho yan mga bayan. Pati pamilya ko. Grabe ho. For the whole year na nahimik ho ako, nahihiya ako sapagkat hindi ko kayang ipaliwanag sa bawat isa na nakapanood ho sa telebisyon. Sikat na sikat ako that time sa telebisyon. Hindi ko kayang ipaliwanag. And even in YouTube. But sabi ko, I will leave it to the Lord. I will leave it to the Lord. Iyan ang kapalit ho ng pagtulong ko. Ang ako ho, ang mabaliktad, mabagbakan. Number 2, that I have executed an affidavit of complaint and testified hereto in court. However, after hearing the explanation of the accused and after a careful review and analysis of the circumstances surrounding the incident subject matter thereof, including the execution of the said affidavit of complaint and my corresponding testimony in court, I have come to realize that the contents of my affidavit and the corresponding testimony that I gave in court may not have reflected what truly happened with my transaction with the accused. Maliwanag po. Maliwanag. Number 3, that as such, I am withdrawing and repudiating my previous statement as contained in my affidavit of complaint and in my testimony, the same being due only to misapprehension of facts. Isa-isahin ko. Number 4, that in view thereof, I am no longer interested in further prosecuting the said criminal complaint against the said accused. And I am now praying for the permanent dismissal of the instant criminal complaint. Number 5, that I was not intimidated nor coerced in the execution of this affidavit or desistance, as it was freely and voluntarily executed by me. So sinasabi ho niya, wala hong namilit ho sa kanya na iatras ho niya yung kaso. Sinasabi ho niya rito, napagtanto ho niya na ito ho ay misunderstanding at hindi ho tama yung mga pinagsasabi ho niya. Subscribe and sworn, mga kaibigan, kay Public Prosecutor ACP Philip Cesar Castel, RTC 87, Quezon City, mga kabayan. So, Mrs. Manalang ho. Now, after that affidavit of recantation, I have also affidavit of desistance. I, Evelyn Manalang, of legal age, married Filipino, and with address at Gulod, Novaliches, Quezon City, after having duly sworn, hereby depose and say that I am the private complainant of a criminal case filed before the Regional Trial Court in Quezon City, Branch 87, entitled People of the Philippines versus Ronald Alan Sison, and docketed as criminal case number for extortion. Number 2, that after the filing of the aforesaid criminal complaint, I had chance to talk to the accused, where he explained to me about the circumstances relating to subject matter of this criminal complaint. Sinasabi ho niya na pinakinggan ho daw niya ako. Siya ang nag-realize, siya ang nagsabi. Abogado niya lumapit ho sa akin para mag-atras. So I don't mind kung ano yung nakalaman. Basta ang binabasa ko, yung tama ho. Yun ho ang binabasa ko. That after hearing his explanation, I was convinced that the filing of the said criminal complaint was all due to misapprehension of facts. Such the criminal complaint should have not been
filed at all. See? Kinuusap nila ako. Sinabi ko, alam mo naman kung ano talagang totoo nangyari. Isang malaking kahiyan ang nagawa mo sa akin. So sabi ko, magpa-file ako ng kaso against you pagkatapos ito. So anong sabi? Hindi na, tapusin na natin. Ayusin na natin. O di sige. Nauwi kami sa pag-aayos niya. Ayun na niya. That in view thereof, I am no longer interested in further prosecuting the said criminal complaint against the said accused. And I am now praying for the permanent dismissal of the instant criminal complaint. Number 5, that I was not intimidated nor coerced in the execution of this affidavit of desistance, as it was freely and voluntarily executed by me. Tapos, ang kaso, di ho ba? So, here comes the order. Signed by the presiding judge Joel Socrates Lupenya. In today's scheduled representation of defense evidence, as rescheduled from the hearing on October 14, 2019, the accused with defense counsel and the private complainant with the private prosecutor appeared. The prosecution and the defense, through the respective counsels of the accused and private complainant, jointly manifested to the court that the accused and the private complainant had agreed to amicably settle the instant case, and that the private complainant has executed an affidavit of recantation which was duly approved and subscribed by the public prosecutor of the court, who then moved for the withdrawal of the testimony of the private complainant. And since the affidavit of recantation likewise serves as an affidavit of desistance, the public prosecutor also moved for the dismissal of the instant case. The private prosecutor then joined the motion of the public prosecutor. The affidavit of recantation is duly noted, and the motions of the prosecution is granted. Accordingly, the testimony of private complainant Evelyn Manalang is hereby deemed withdrawn, and the instant case is hereby dismissed. Finally, upon motion by the defense counsel, the cash bond posted by the accused under official receipt number, etc., dated March 18, 2019, in the amount of 18,000 pesos, posted before the MTCC in Urdaneta, is hereby ordered release, and the office of the clerk of court in the Metropolitan Circuit Court in Urdaneta City is hereby ordered to release the same upon compliance with identification and the usual office rules and regulations. So ordered. October 28, 2019, Quezon City signed the dismissal by the presiding judge, Joel Lupenya. Mga kabayan, napakaliwanag po. Hiniling po sa akin, mga kaibigan, doon sa ko naman, sa estapa po yun. Sa estapa po yung mga kaibigan. Doon naman ho sa extortion, ito rin po. Affidavit of desistance. Nabasa ko na ata ito kanina. Nabasa ko na kanina. Yeah, nabasa ko na. Na parehong idinisis, mga kabayan ko. So, maliwanag ko. Okay, nabasa ko na. So, pinapirma din ho ako ng isang dokumento
na in consideration of the dismissal of the criminal case for estafa filed by Evelyn Manala, I cited na sinasabi ko, mga kaibigan, na hindi na po ako mag-claim, hindi na ho ako magsasampa ng anong mang demanda laban ho sa kanya. Matapos ho niyang iatras ang mga kaso na final against me. Ano nangyari? Anong ending? Niyakap po niya ako. Nag-sorry ho sa akin. You know why? Mahabang kwento. Sinortcut ko nga eh. Kasi nung kasagsagan ho ng labanan, yun hong pinag-testify ho niya na katulong ho niya, nagpunta ho rito, tumakas sa kanya, nagpunta sa Pangasinan. Nag-apply sa akin. Sir, hindi ko kaya yung ginagawa ni ma'am. Pinilit lang po akong pumirma ng dokumento. Sir, alam po namin mabait ka. Pati mga kapatid niya, sir, hindi siya sinasang-ayunan, sabi sa akin. Sir, gusto kayong makausap ng dalawang kapatid ni ma'am, dalawang babae. Tumira sa akin for more than a month yung katulong ho niya. Tinawagan ho niya yung kapatid ni Mrs. Manala. Bumaba ho from Manila, pumunta ho dito sa akin. Punta lang kayo dito, mausap na lang tayo rito. Sir, umiiyak kami nung makita namin kayo sa kulungan. Kinukumbinsi namin si ate na napakabait po ninyo. Bakit niya kayo ginanon? Huwag na kayong makialam, sabi daw ho niya. May sinasabi pa nga eh. Alam ho ninyo, 100,000 lang yung, sinisingil po ninyo. Para lang makulong ho kayo, milyon ho ginastos po niya. See? Sa takot ho niya na mawala daw yung lahat ng kinita ho niya. Dahil yung ombudsman ko po siya. See? So that time, magtetestigo yung dalawang kapatid at isang katulong laban dun sa ate nila. Hindi na ho narating yun. Hindi pa ho sila pinatatawag sa court. Kita ninyo? Yung katulong ho niya na namalagi ho sa akin na mahigit 1 buwan. Dahil ho, tinetext ko siya lagi, tinatakot ho siya. Napakalungkot. Na-stroke sa bahay ko. Namatay. Dinala ko sa Regional Medical Center. Sabi ko, iwanan muna kita, okay ka lang? Okay lang ako, sir. Magpro-programa lang muna ako. Panggabi, as Dr. Hart, sa Love Radio. Habang ako ay nagpro-program, tinawagan ako ng ospital. Patay na daw yung aking pasyente. Ha? Siya pa man din ay numero 1 kong testigo laban dun sa kalaban. Namatay. Dito ko na nilibing sa Dagupan. Tinawagan ko ang pamilya, ayaw na nilang kunin. Pumunta yung anak, nakaaway niya, kaaway na nanay. Pina-freezer ko dyan sa Region 1. Pagdating nung anak, ayaw ho niyang tignan doon sa freezer. Pinahugot ko yung freezer. Paghugot sa freezer, ayaw hong dumungaw ng anak. Tinulak ko yung anak. Sa gulat niya, sabi, napayaka po siya sa nanay niyang malamig ng bangkay. O, sige. Yan ho ang istorya ho. Makatotohanang istorya, makabayan. So meaning, kayo, na patuloy ho, na nagpepesta tungkol dyan sa video, I could even file a case against you, kayo mga nagpapasa ng video. Meron ako kaming sulat na abogado ko dyan sa YouTube to delete that video. Meron ako mga dokumento, lahat ho. Kaso ko. Ang kaso ko na lamang ho na naiiwan ngayon ay 2 counts of cyber libel. Laban ho sa pinatalsik ho sa Pangasinan na OIC SDS, Schools Division Superintendent Primicias. Yun lang ho.
Wala na ho. Okay. So I think, naipaliwanag ho ng tama sa inyo. Inubos ko may isang oras mga kabayan para lang ho dito at may paliwanag ko once and for all. Taas noo. Ako'y Pilipino, makapuso, makabayan, makatao, makadiyos. Pero sa ngalan ho ng serbisyo, makabayan, hindi ho ako patitinag. Tuloy ang laban! Kayo yun ho, yung mga nababasa ko ho, nagko-comment, sige lang, no problem naman. I cannot please everyone. Ako, pinliwanag ko ng husto, tama na po yun mga kabayan ko. Siya nga pala, alam ho ba ninyo na after that incident, every election, kapag meron akong pinupukol mga kabayan, yan ho ang inilalabas. Hindi naman ho ako yung kandidato. Imbes na yung kalaban ho nila ang tamaan, ako tinatamaan nila. Kasi ang iniisip ho nila, kapag tinamaan ho ako, yung kredibilidad ko ay babagsak. No way. O kayo dyan sa bani, paano babagsak ang aking kredibilidad sa mga ipinakita ko na mga ebidensya? Sa tingin ho ninyo, that will affect may status as commentator? No way. Paano okay ninam. Alam mo nang ibig ko sabihin? Gago ka. Wait mo lang. Jocelyn Dasala, good morning po Sir Alan. Stay safe always and God bless. Sabi niya, maraming salamat din sa iyo. Socorro Carino Pitalver, watching every day from Jurupa Valley, California, USA. Ilang araw na lang bago May 9 election. Sana ay maging honest at peaceful election. Piliin sana nating mabuti kung sino ang narapat na maglingkod sa ating bayan para sa pagbabago at ikaunlad ng ating bayang bani. Mabuhay ka, Sir Alan, at ang programa mo, God bless. Lina Chong Rivera, watching po ka, Alan. Thank you. Pros Arizo, watching from Las Vegas, Nevada. Maraming salamat sa inyo. Ronald Cruz, watching from USA. Thank you for watching. Yasi Garcia, hero ka talaga, Sir Alan. Ganyan talaga ang taong mababait at malinis ang puso. Kahit anong gawin sa iyo, di ka pababayaan ng nasa taas. Now, alam na ang katotohanan na ikaw pala ay biktima dyan sa kumakalat. Biktima dyan sa kumakalat na video. Ikaw, Padua, Diyos na ang bahala sa iyo. Puro ka sa maling daan. Sa maling daan nadadaan o nadaan. Sabi niya, tama ka lang sa impyerno. Jaime Payas Jr. de Vera, good morning, Sir Alan. Lagi akong nanonood sa programa mo. God bless. Sabi niya, thank you so much. Nakakataba po kayo ng puso. Ako po ay overwhelmed sa support po ninyo. If I could give a lot of time to you people, bakit hindi ko mapagbigyan ng sarili ko? Inisip ko yun eh. Para explica. Ang ginawa ko, mga kaibigan, I just leave that to the Lord. And the issue will just die as a natural death. But this time, I think, sabi ko, bago ako pumasok dito sa studio, nagdasal muna ako. Ang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng katinuan, kaisipang maayos na may paliwanag sa taong bayan kung ano ho ang kaganapan.
yung ikaw ay naglilingkod lamang, wala na hong ibang rason, lalo na ang bani, na nising ko, wala akong mahihitahuran, wala akong mahihitarian. Para lang kayo ipaglingkuran ho ng tama. Sige lang. Alam mo, huling-huli na ho kayo Mr. Padua, Pulpul. Yung isyong yan, on the first year of that issue, millions of views nagpiesta sa akin. Kalaunan, nakita ho nila kung gaano katotoo ang pagkatao ni Dr. Hart, ni Rapido Alan Sison. Biro mo yun, nakaso. Ilang buwan pa lamang ho nakalipas na ako ho'y nananahimik, nagninegosyo na lang, hindi na ako bumalik sa radyo. Sapagkat apektado pati pamilya ko sa ginawang yan. Wala na ho yung mga client ko at kung ano-ano pa. Tapos may pupunta sa bahay, sasabihin sa akin, pinaiimbitahan ka ni Ambassador Antonio Cabangon Chua, may-ari po ng DWIZ. Why? May tiwala ba sa akin? Kayo daw ho ang napipisil nilang maging manager ng DWIZ Dagupan. Biro nyo naman. Hindi pa ho tapos ang kaso that time. Vindicated ho ako, mga kabayan. Binigyan po ako ng magarang opisina, full support. Binigyan po ako ng sasakyan. Akalain ho ninyo, that time, mga kaibigan, halos di na kami kakain. Because of that story, merong isang araw na lang kaming kumakain, and this is true, mga kabayan. Wala ho akong pambayad ng kuryente, pinuputol ang aming kuryente, nakikikabit ako sa kapitbahay, yung kapitbahay na pagdamutan po niya ako. Nung tinanggal ng kapitbahay yung kuryente ko, mga kabayan ko, na dengue ho yung aking anak, na noon ay 1-year-old pa lamang. Ngayon ho, 9 years old na magtetem na yun. Ang sabi ko noon, dahil sa daki ng problema ko, mga kabayan, kapag namatay itong aking anak, papatayin ko. Yung pinakiusapan ko na huwag niya akong tanggalan ng kuryente. Mabuti ho. Ang Diyos ay mabait. Hindi ho namatay yung aking bunsong anak. Wala ho akong pinatay. Kung hindi, that time, may mamamatay ulit. Kasi, bakit ulit? Mga kabayan, hindi ako mamamatay tao. Pero ilan na ho yung napatay ko. Dahil ho, sa pagtatanggol ho sa aking sarili. This is recorded, mga kabayan. Nasa police blotter, may kaso po ako na-dismiss, mga kabayan mo. Ang huling napatay ko, noong 2007. 2007. Yun ho, mga bayan, yung kasagsagan ho, 5 beses pa akong pinaghahabol ng bala. Manager pa ako ng DZRH Dagupan. Noong panahon na yon, binaril ang aking sasakyan. Nag-anak ho ako ng kasal. Hindi ho ako tinamaan. Mobile car ng DZRH Dagupan. Diyan sa Lingayen nangyari. Sumunod, mga kabayan, niratrat ho yung aking kotse. 2 kami sa loob. Kasama ko yung body-body ko. Akalain ho ninyo, di ako tinamaan. Naitakbo ko pa yung sasakyan hanggang sa police station Dagupan. Akala ho ng mga pulis, gawa-gawa ko lamang ang lahat at pinagbabaril ko daw yung aking kotse. Ano ako? Mayaman? Nababarilin ko ang kotse para paggawa? I will not do that. Humihiling ho ako ng security sa mga pulis that time. Hindi ako nabigyan.
Pangatlong beses, mga kaibigan, pinasok po ako doon sa aking negosyo. May talyer po ako doon sa Old de Venecia. 5 po sila. Nakipagbarilan po ako. Tinamaan ko ang isa, nagtakbuhan ng 4, patay yung isa. Nakasuhan po ako ng murder. Kalaunan ho, nalaglag sa homicide. Na-dismiss po ang kaso. Yung pang-4 na pagkikipagbarilan ho ako, pagkikipagbarilan po, hindi po ako tinamaan, wala din po akong tinamaan. Gabing-gabi, kitang-kita ko kung saan nagmumula yung pagliyab ho. Yun hong baga ho ng baril nila. At malamang nakikita din nila ako na nagre-retaliate, pumuputok ako. Takbuhan ho hanggang sa kabukiran. Tagupan ho yan. Pang-5 ho, hindi na ho ako nagkokotse. Motorsiklo ang dala ko. Pagbaba ko sa motorsiklo, doon sa lukaw kung saan ako tumira. Actually, nandun pa hanggang ngayon yung butas ng bala. Nauna po akong bumunot ng aking baril. Pagbunot ko ng aking baril, mga kabayan, nagulat siya sapagkat may nakahanda pala ako. Nung ikat ko yung baril ko sapagkat akala ko loaded na ako, hindi pala ako loaded, di ako nakapagkasa. Nung hindi pumutok yung baril ko sapagkat hindi ako nakakasa, diretso ho siya, pagbunot niya ng baril niya, pagtutok sa akin, tumalon po ako na mataas para akong dumive sa tubig. Pumutok yung baril niya, 45, hindi ako tinamaan. Pagbagsak ko sa baba, mga kabayan, ang pagdive ko ho ay sa ibabaw ho ng kotse. Kasi meron akong talyer nun. Doon sa nakajack na kotse, doon ho ako bumagsak sa ibabaw. Pagtama ho sa likod ko ng bala, mga kabayan, para ka palang pinukpok ng maso kapag tinamaan ka ng baril. Ganun ho kalakas ang 45. 45 po ang ibinalat sa akin. Para akong minaso sa likod. Nadiin po ako doon sa kotse. Pagtagilid kong ganon, tumama sa kilikili ko, mga kaibigan, yung isa pang bala na masyal ho. Yung bala, lumabas dito. Yung unang bala, lumabas din ho. Ang ginamit ho, bulamo. Yung 45 na ang bala po niya, mga kaibigan, ay bilog. Ako, hindi ako nagbabala ng ganon. Ang bala ng baril ko, yung hollow point. Yung pumutok, pagputok ho ay bumubuka parang piso, mapupunit ka. Kapag ganon ang ginawa ho o ginamit na bala, mga kabayan, ay tiyak. Patay na po ako. See? Kaya ako ho laging handa, mga kabayan ko. Hindi ako gumagamit ng baril nang walang lisensya. Ako po ay responsible gun owner. Lagi po akong handa. Lagi po akong handa. Handa akong mamatay at handa rin po akong pumatay kung kinakailangan. Hindi po ako naoperahan sa ospital. Pag-x-ray ho ni Dr. Carlito Arenas sa akin, sabi niya, Alan, mabubuhay ka. Bakit, Dok? Walang vital organ ang tinamaan. Dumaan lang sa mga intestine mo, nagbumalandra sa rib, 2 ribs yun, nag-ricochet, lumabas. I stayed in the hospital for more than 2 weeks. Yan sa trauma. Pag-aari ho ni na Dr. Carlito Arenas. Nag-bill ho ako ng more than 300,000 pesos, mga kabayan. Ang binayaran ko po ay nasa 100,000 pesos lamang. Napakabait ni Dr. Carlito Arenas yung trauma. Ang sabi po niya sa akin nung nag-usap kami, sige, tulong ko na lang sa iyo. In return, sinasabi ko at hanggang ngayon hindi ko makalimutan
ang ambag ng trauma hospital. Through Dr. Carlito Arenas, buhay ko at buhay ng pamilya ko ang nasave po niya. Yan o. Mga kaibigan, hindi ho ako nagyayabang. Hindi ho ninyo ako makikitang gagawa ng kabulastugan ho dyan. Hindi ho ako basta-basta mananapok na walang ginagawa ang tao. At hinding-hindi puputok ang aking baril na wala hong pumuputok sa akin. Ano pa nga ba? Sorry, I don't intend to challenge everyone. I don't intend to embarrass anybody there. Sumasagot lamang po ako sa mga threat ho ninyo sa akin at sa mga ginagawa ho ninyo. Ang sa akin lang ho, mga kabayan, ay isiwalat ang katotohanan. Hanggang dun lamang po ako. Kung hindi nyo kaya ang mga pinagsasabi ko sa radyo, do not watch my program. Itong programang to ay para sa may bayak, sa mga matitibay ang loob. Yun ho, mga kabayan. Salamat po. At nandyan ho kayo. Ilang araw na lamang ho, election na, mga kaibigan. Kung matalo ho kayo, you have to accept it. Talagang ganyan ang buhay. May mananalo, may matatalo. Yung magtatay nga i-break pa nga yan, toss coin. Sapagkat kailangan may manalo. Di ho ba? Tanggapin ho ninyo pag natalo ho kayo. Hindi ako ang rektang masasaktan kapag bumalik ko mga kawatan sa munisipyo. Kayo na mga tao na minsay pinagtanggol ho ng palatuntunan ito kapag hindi ho ni sinamahan ang programang ito. Kayo ang magsasuffer. Nauna. Kawatan sa Santa Barbara. Kawatan sa Kalasyaw. Kawatan sa Dagupan. Binmalay. Kawatan sa Bani at iba pang lugar na masyadong manomalya. Thank you sapagkat tariyan kayo nakinig sa akin. For more than 1.5 hour, pinakinggan ho ninyo ang aking pagpapaliwanag. Share nyo lamang ho. Mabuhay po kayo lahat. Magandang umaga po. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulog worldwide
via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube ay IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido.